New Service Pregnant on Data. Ngayon ay mas binabango with Rose and Lily. At ngayon ay mas todo bigatin with 8 to 2 grams. Kaya na ba yung hinihintay mo? Bumili ka na at laman mo na yan. Mare, maglalaba na tayo. Tanghali na. Ay, nako. Ang dami ko naman lalabhan. Kwelyo, manggas at kili-kili. Ang gamit kong panlaba ay Bonox. Mabilis magtanggal ng mancha. Mabula-bula-bula at hindi magaspang ang kamay. Kwelyo, manggas at kili-kili. Ang gamit kong panlaba ay Bonox. Hindi magaspang ang kamay. Hindi magaspang ang kamay. Mabula-bula, mabula-bula, mabula-bula ang Bonox. Tara. Uy, pwede mag-share. Sige. Dito na kita lang. Okay. Ang sarap! Ang sarap naman! Try sour tea. Simpleng buhay, simpleng bahay, at simpleng pagkain. Ito, Lucky Me Special Bulalo. Tikman na natin. Ang sarap, nakakabusog. Kaya nanay, bili na kayo sa malapit na tindahan sa inyong barangay. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Face to face. Ika! Good morning, good morning, good morning. Hi to our viewers. I'm Henry Santelia, the host of this promotion, and I have here my two co-hosts, Mr. Christian Barrios and Ms. Chantal Medina. Good morning to all viewers. In Simply, we are Simply. Okay guys, let's talk about the show. The Simply 5 Corporation plans to make a new show entitled Face to Face. Face to Face was entitled because it talks about the problem, situation, and consequences encountered by a family and relatives. That's true that the viewers can relate in the show because it can solve many problems and can give a moral lesson. Yes, my dear Chikatins. Actually, we have here a second scene from the show. Come on, let's watch this. Kasama natin ngayon si Puroy. Sabi niya hindi daw totoo na sinasabing wala siyang trabaho dahil may trabaho siya kasi nagka-clown siya sa mga party-party. At ang sabi naman ni Aling Rosita, oo, 2 beses sa 1 taon. Hindi niya naman nakikita kasi yun eh. Hindi yan makakabuhay ng pamilya. Yung anak Hindi nga niya nakikita may yun. sakit na 6PD. Pero, Puroy, si Aling Karina mismo, hintayin mo siya na mismo nagsasabi na wala kang trabaho. Pero Oh, wag mo nang i-count yung sinabi ni Aling Lucita. Yung sideline sa... naman po ako eh. Nakakapagtrabaho naman po ako. Ay, ano to Nangangalakal sideline po mo? ako. Sige, kwento mo sa amin. Ano sideline mo? Nangangalakal po ako sa gabi. Nangangalakal ka sa gabi. Opo, Gaano ano ba? kadalas ito? Gabi-gabi po yun. Gabi-gabi ka nangangalakal. Pag may tawag po sa akin ng magka-clown po ako, tapos binibigay ko po sa asawa Tapos ko yung pera. binibigay mo. Opo. O, ang tanong ko naman sa'yo ngayon, ba't titimigil ka sa pag-aaral?
Siyempre nga, mahal ko yun eh, kaya ayoko na mag-aral eh. Pag nagmamahal, titigil sa pag-aaral, ganun ba yon? Kasi sayang yung pinagtatrabahuhan ng tatay mo pala, nagpapadala sa'yo ng pera buwan-buwan. Kamusta ba kayo ng tatay mo? Ang tatay mo kasi daw nagpapadala sa'yo ng pera. Hindi ko naman po nakakausap eh. Hindi mo nakakausap. Pero nagpapadala siya sa'yo. Opo. Ba't hindi kayo nag-usap? Ewan ko po doon sa tatay ko eh. Bigla na lang hindi ka tinatawagan. Opo. Simula nung yun nga, naging kami. Hindi niyo ba napag-usapan kung kung na magsasama na kayo, na ganyan? Humingi naman ako ng patawad sa tatay ko eh, wala pa rin po eh. Na sana makausap ko siya. Bakit ka humingi ng tawad sa tatay mo? Kasi hindi ko sinunod yung gusto niya eh. Gusto niya Ano ba yung gusto ng tatay mo? Gusto po niya eh, mag-aaral ako na mag-aaral eh. Wow! Pero, Puroy, masama din ang loob mo sa tatay mo. Opo. Bakit? Wala siya eh. Bakit siya wala? Bakit siya wala? Wala siya ipinakitang maganda sa akin eh. Wala siya pinakita Kahit maganda na nasa sa'yo. Saudi siya, wala siya ipinakita sa akin eh. Ano bang... Bakit siya walang pinakitang maganda sa'yo? Lahat ng gusto ko eh, hindi naman niya binibigay sa Ano akin. ba yung mga gusto mo na hindi niya binigay sa'yo? Tulad na lang yung motor. Wow, kailangan na kailangan mo yun, ha? Siyempre. Anong karapatan mo magkaroon ng motor na hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral mo? Pinangako niya sa akin yun nung gumraduate ako. Gusto mo ba makausap ang tatay mo? Opo. Dahil gusto mo makausap ang tatay mo, hello? Hello? Andito ngayon, ayan, nasa telepono ngayon ang tatay mo. Mang Roberto po, nandito po ang anak niyong si Puroy, si Allen. Sige, ito ang tatay mo, kausapin mo na, Puroy. Pa. Tulungan mo naman ako, may sakit yung anak ko eh. Oo, paano kita mag-ano dahil yan na sinasabi ko na sa'yo, ang tunay mo, pag-aaral. Hindi ako nakinig sa'yo eh. Pasensya mo na ako ah. Hindi, Kahit wag na lang ako, yung anak ko na lang. Tutulungan yan. Anong tulong? Yung anak ko na lang tulungan mo kahit wag na ako. Tinutulungan naman kita eh. Kaya mo naman tulungan yung sarili mo. Yun na lang sana sa akin. Tulungan mo lang kami. Kaya nga, tinutulungan ko lang kayo ah. Ayaw naman akong tulungan. Asawa mo eh. Sa akin, okay lang. Total naman, dyan din ang punta mo. Kaso nga lang, gampanan mo ang bilang magiging isang ama. Ano po message niyo po sa mag-asawa kay Rashley at saka kay Puroy ngayong may pamilya na po sila? Sa akin, magsama sila ng matimatay. Huwag silang mag-away. At saka, bago silang magdasal. Ayun lang ang para sa akin. Magsama sila ng maayos. Magplano na lang sila na maayos. Tama. Ikaw, Puroy, anong gusto mo sabihin sa tatay mo? Pa, maraming salamat sa'yo. Talagaan mo sarili mo, talagaan mo yung pamilya mo. Mang Roberto, alam po namin na kayo ay nagmamadali na at meron pa kayong trabaho. Maraming salamat po sa oras. At sana po ay talagang maayos na po ang buhay po ng anak ninyo. Salamat po. Okay. Puroy, anong pakiramdam mo ngayon nakausap mo tatay mo? Ayos lang po. Nakaluwag po ako. Nakahinga po ako ng maluwag. Bakit ka nakahinga ng maluwag? Sabi ko yung gusto kong sabihin ko sa tatay ko. Yung paghingi mo ng tawad. Opo. So ngayon, anong plano niyong dalawa? Papatuloy ko po yung pag-aaral ko kasi nag-aaral naman po ako ngayon eh. Ano po? Pinagpapatuloy ko naman po yung pag-aaral ko. Kasi Nag-aaral ka ulit? So sino nag-aaral ng anak? Sino nag-aalaga na sa anak mo kapag wala ka? po, si Alin po. Sino? Si Alin po. Talaga? Oh, very good. Naku, Rashi, tuloy mo yung pag-aaral mo, ha? Tapusin mo yan. Para magrelyebo kayo. Diba? Magrelyebo naman kayo para siya naman din ang susunod naman mag-aaral pagtapos ka na. Siguro ang importante ngayon para kay Rashley at saka kay Puroy ay magplano kayong maigi. Huwag kayong kakawala sa inyong plano, lalo na yung pag-aaral mo. At ikaw naman, Puroy, huwag kang titigil sa paghahanap ng magagawa mo.
Pero tandaan mo, kapag ikay makapagtapos, mas maganda ang kinabukasan na mabibigay mo sa pamilya mo. Siguro ngayon, ang importante si Rashley muna ang mag-aral. Pag siya naman ang natapos, ikaw naman. Ito na ang pagkakataon mo para ma-prove sa sarili mo, hindi lang sa tatay mo, kundi sa sarili mo, na kaya mong tumayo. So ngayon, kasama natin ang trio. Alam nila siguro kung paano kayo matutulungan dahil talagang mukhang kailangan nyo ng gabay at payo ng ating trio. Alam nilang may ganong sakit sa mga tuwid na ipapacheck up nyo? Opo, Saan niyo nagpapacheck up pinapacheck sa up? center po. Pinapacheck up. Hindi nga kasi siya sa center pinapacheck up. Kasi yung mga ganyang klaseng sakit ng bata, Jet lag ang siya. pinakano kasi talaga niyan, attorney, sa Pedya. PGH eh. Pedya. PGH. Kung mananatili ka dun sa... Kasi yung nanay ko, kung hindi ako... ikaw din ang matatalo mo. Gusto ko rin naman Ibig kong sabihin ko lang doon, kinakailangan, kalimutan mo na yung karanasan mo ngayon. Ikaw naman aling Rina, yung naririnig ko ni masakit din yun. Kung masakit para sa kanya, wala ka naman. Dahil kadugo mo siya. Mga salita-salita. Maganda yan ha. Hindi nakakatulong yun, di ba? Napakabigat na responsibilidad sa kalagayan ng dalawang teenager na ito, batang ito, ang kanilang kinasadlakan. At ang responsibilidad na ito, ang pangunahin na dapat tignan ng lalaking nasa sadlak ngayon na si kalagayan ni Allen. Allen, tamang merong sumusuporta sa iyo, maaaring ang iyong ama na nagtatrabaho sa abroad, subalit kung iyong aanalisahin, mukhang hindi sapat. Kinakailangang magpursigi ka. Nasa iyong balikat nakaatang ang pasaning ito. Kinakailangan ay bumangon ka. Titigan mo ang bagong buhay mo. Titigan mo at panindigan mo ang responsibilidad mo sa iyong anak at sa iyong magiging asawa. Yun lamang. Salamat po, attorney. Doktora? Alam niyo, napakahirap para sa isang mga batang magulang katulad ni Allen at saka ni Rashley na may mga ganito nang hindi sila planado sa mga kanilang yung gusto nilang pagpapamilya. Tapos meron pang bata na yung ang sinasabi natin na merong G6PD. Na sinabi nga ni Rashley, sinabihan na sila ng pedya na pumunta sa PGH para sa ganun iba yung matignan itong batang ito. Ang sagot kasi sa akin, walang pamasahe. Gumawa kayo ng paraan. Magkano ba ang pamasahe magmula San Mateo hanggang PGH? Ma-check lang. Sana maintindihan nyo na talagang importante na unahin. Ano ba ang dapat i-priority dito? Yun lang. Salamat po, Doktora. Father? Disin mangyayari po ang mga ganitong immoral na relasyon na batang-bata pa ay nagsasama na, nagkakaroon ng anak, kung ang mga magulang po ay sasanayin ang kanilang mga anak na mayroon takot sa Diyos, magsisimba, maging religious po ang kanilang buhay kahit sa kahirapan. Napakarami po tayo, lingon ka dito, lingon ka doon, na kahit mahirap, pero sabay-sabay silang nagsisimba at sila ay may takot sa Diyos, nagdarasal, kaya medyo nahuhubog po ang mga bata na hindi sila gumawa ng masama. So yun po ang rearing in a religious way. Yung paghubog po sa mga bata upang sila ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kapag sila ay may takot na sa Diyos, ay hindi na sila gagawa ng ganon. Siguro, tinatawagan ka at inaanyayahan ka, Puroy, na magsumikap. Yan po ang panawagan ng iyong ama na susuporta sa iyo kung uumpisan mo ang pagsusumikap dahil choice mo yan. Pinili mong asawahin ito o kasamahin mo sa buhay, kaya yan ang choice na dapat mong ipaglaban. Salamat po. Salamat po, Father. Alam nyo na, dahil nakausap nyo na ang trio, narinig na natin bonggang-bongga na narinig nyo sa kanila. Alam ninyo na talagang kailangan yung gawin ang mga sinabi ng ating trio at kahit pa siguro hindi nila sinabi sa inyo, sa sarili ninyo, alam nyo yan. Pero ang kailangan nyo ngayong gawin ay panindigan ngayon ang mga alam nyo na ngayon. Tama? Ano ang plano mo ngayon, Puroy? Gahanap po ako ng trabaho para may suporta po ako sa asawa at saka sa anak ko. Yan ang importante.
kami ngang mga magulang na handa magkaroon ng anak sa tamang oras at maayos ng trabaho, nahihirapan. Eh what more kayo sa edad ninyo na napakamura, na syempre alam naman natin, kapos pa sa budget, eh talagang mas mahirap. So ngayon tama lang ang plano mo na talagang pagsusumikapan mo, pero huwag niyong kakalimutan na kayong dalawa ang magsuportahan sa isa't isa. Importante yan ngayon. Andiyan ang mga magulang ninyo, ang tiyahin mo, ang tatay mo, para gumabay sa inyo. At pag ginagabayan kayo, please lang, makinig na kayo. Dahil alam nila ang sinasabi nila. Hindi nyo na ngayon masasabi na hindi nyo kami naiintindihan. Hindi nyo alam ang Hindi. Dahil yung una kayong sinabihan, hindi kayo nakinig. O ngayon, I'm sure makikinig na kayo. Dahil tinutulungan naman nila kayo eh. Hindi naman nila kayo kinokontra lang. Ikaw naman ngayon, Rashley, ano naman ang plano mo? Mag-aaral po ako mabuti. Pagpapatuloy ko po yung pag-aaral ko para makagraduate po ako. Para rin po magkaroon ng kinabukasan yung anak ko. Kasi iba yung pag-aalaga ang kailangan nyo, isa sa mga pinakauna nyong kailangan gawin ay dalhin siya para mapatingnan, para malaman nyo kung ano mismo talaga ang kailangan ng inyong anak at ano ang kanyang kondisyon. I think sa pag-uusap na ito, magsisimula ang mas magandang kinabukasan ninyo kasi mas magiging malinaw sa inyo ang plano ninyo at least alam ng magulang ninyo na kayo naman tatayo sa sarili niyong paa na kaya niyong gawin yan. Kailangan lang nilang konting suporta. Okay, maraming salamat sa inyo. Abi na po tayo mga kapatid. Mahalagang aral na naman ang ating natutunan ngayong umaga. Para sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nagiging mapusok, pakaisipin ninyo sanang mabuti ang inyong papasukang sitwasyon. Dahil ang sarap ay sa una lang at ang kasunod nito ay ang pagharap na sa maraming pagsubok. Huwag ninyong masamain kung nagiging mahigpit o istrikto man kaming mga magulang. Dahil isa lang naman ang aming gusto. Ang matuto ang aming mga anak para mas gumanda ang inyong kinabukasan. Dahil wala namang ibang makikinabang nito, kundi kayo ring mga anak. Para po sa ating face-to-face at heart-to-heart thought for the day, walang sinumang magulang ang gugustuhing mapariwara ang kanyang anak. Ang tanging kaligayahan lang nila ay magkaroon ng magandang buhay at ang puso ng mga anak ay mapuno ng galak. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at sa aking co-host na si Hans Mortel sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pinakamama na trio Tagapayo. At sa ating mga certified na sausawera at sausawera. At syempre pa, sa ating mga bisitang nagpa-unlock ngayong umaga. Maraming salamat po. Ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong ating Jelly na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo. It's so dramatic. I can't believe it's happening in true life. I agree with you, Chantel. You know what? It's my first time to watch that kind of situation. And we have also judged that give them advice. Also, they have true security or we told them we want to reason. There is one more thing. The most important part of this show, the audience or Sansawera or Sansawero, they can also judge. By the signs for red and white. Oh, it's overtime, by the way. Please watch the face-to-face in TV5 at 10:30 in the morning. We also give this lesson to watch the face-to-face. Thank you and goodbye. Mare, maglalaba na tayo, tanghali na. Ay naku, ang dami naman ako lalabahan. Kwelyo, manggas at kili-kili. Ang gamit kong panlaba ay Bonox. Mabilis magtanggal ng mancha at mabula-bula at hindi matigas ang kamay. Kwelyo, manggas at kili. Ayun.
Maglaba na tayo, tanghali na. Ay naku, ang dami naman akong lalabahan. Kwelyo, manggas at kili-kili. Ang gamit kong panlaba ay bonox. Mabilis magtanggal ng mancha. Mabula-bula at hindi matigas ang Mare, maglalaba na tayo, tanghali na. Ay, naku, marami naman akong lalabahan. Simpleng buhay, simpleng bahay, at simpleng pagkain, gaya nito, special Lucky Me Bulalo. Kaya tikman na natin. Ang sarap na kakabusog. Kaya mga simpleng bahay, simpleng buhay, at simpleng pagkain. Gaya nito, Lucky Me Special Bulalo. Ang sarap na kakabusog. Simpleng bahay, simpleng damit, at simpleng sopa. At ito, Lucky Me Bulalo Special. Tikman na natin, teka lang. Ito ang bulalo noodles. Tikman na natin. Ang bango. Ang yummy, nakakabusog at nakakagutom. Kaya, Lucky Me Special Bulalo ang iyong bibilin sa iyong tindahan. Simpleng bahay, simpleng damit, at simpleng sopa. At Ang lawam. I can't believe it's happening in true life. I agree with you, Chantel. You know what? It's my first time to watch that kind of situation. And yet have 3 judges to give advice in the problem. Also, they have 2 security, or we call them B1 or B2. There is one more thing. The most important part of this show, the audience or The scene is too dramatic. I can't believe it's happening in true life. Uy, ala. Ano nga ito? Ano yun? Ang bango. Ma'am, ano yan? Ang gamit mo, ang bang-bang. Ano to? Ma'am, ito lang ang suot ko kasi eh. Ang dumi-dumi na kasi ang dumi naman yung bahay ninyo. Ay, dumi mo ito. Ay nga ito. Wow! Ma'am, ang bango. Ano yan? Ang dumi. Laban mo nga yan. New Star with the freshness of fiestas. Ngayon ay mas pinabango with the freshness of fiestas. And, ano kaya ito? Matry nga ito. Wow! Ang bango. Ano yung gamit mo? Ang dumi. Laban mo nga yan. Okay, Mom. New Star with the freshness